Chapter 7. 2 buwan ang mabilis na dumaan. But until now, wala pa ring maalala tungkol sa nakaraan niya si Gov. Gabriel, hindi pa rin siya nag-undergo sa kahit anong treatment niya kahit anong combines ko. Ni interes na bumalik ang lahat ng memories niya ay hindi ko rin nakita sa kanya. Hindi nga niya gaanong pinapansin sina Emmanuel Alcantara at Sir Luigi kapag dumadalaw ang mga iyon para alamin ang kalagayan niya. Basta nakikipag-usap lang siya ng casual sa mga ito na para bang hindi niya kano-ano. Katulad ngayon, kada rating lang ng lolo at best friend ni Gov. Gabriel mula Laguna, kumusta ka na, apo? Malambing na tanong agad ni Emmanuel Alcantara sa kanyang apo nang salubungin namin sila pagbaba ng sasakyan. Kapansin-pansin ang matinding pananabik sa kanyang mukha nang makita niya si Gov. Tuloy-tuloy pa rin ba ang pag-inom mo ng gamot? Napansin ko ang sandaling pagkatigil ni Gov. Habang pinagmamasdan ng lolo niya. At kung hindi ko pa siya kinalabot ay hindi siya iimik. Okay lang ho ako, wala kayong dapat na ipag-alala. Masaya ako nakasama ko sina Arabella, Lolo Magno at Lola Iska, nasisiyahang sagot pa niya. Natuwa ako sa loob-loob ko. Dahil kahit papaano ay may improvement na sa pakikitungo ni Gov sa lolo niya. I'm glad to hear that. I mean, that you're doing fine, sagot ng matanda. Pero kabaligtaran ng sinabi niyang masaya siya ang emosyong nasisilip ko sa kanyang mga mata. Feel ko na ang totoo, nalulungkot at nasasaktan si Emmanuel Alcantara dahil mga ibang tao ang nagpapasaya ngayon sa apo niya. At hindi ko rin maiwasan na masaktan para sa kanya. Naaawa ako sa kanya. Mukhang nahiyang ka nga rito sa unisan, bro, Naging blumang kayata, biro naman sa kanya ni Sir Luigi. Katulad ng lolo ni Gov, nakangiti rin siya pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Paano ako hindi magiging blumang kung kasama ko palagi si Arabella? Ganting biro ni Gov. Gabriel sa kaibigan niya. Pinamulahan ako ng mukha nang lingunin niya ako at sa kakinindatan. Pasimpleng siniko ko na lang siya para patigilan. Nahihiya ako sa lolo niya at sa amo ko. Baka isipin pa nila na sinasadya kung hindi gumaling si Gov. Gabriel para forever ko na siyang makasama. At hindi ko naman itinatanggi na lihim din yung hinahangad ng puso ko. Gayunman, wala pa rin akong balak na pagsamantalahan ang kalagayan niya. Mas gugustuhin ko pa rin na gumaling siya at makabalik sa dating buhay niya. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasagot ang panliligaw niya. Dahil kahit aminado ako sa sarili ko na mahal ko na si Gov, hindi ko pa rin kayang maging selfish. Gab, pwede bang tulungan mo muna sina lolo at lola sa paghahanda ng merienda? Kapag kuwan ay malambing na utos ko sa kanya para makapag-usap kami nina Emmanuel Alcantara at Sir Luigi. Sure, he smiled at me, habang tinanguan lang niya ang lolo at kaibigan niya bago umalis. Kumusta siya, Bella? Kumusta ang apo ko? Nang makaalis si Gov. Gabriel ay sakalang ipinakita ni Emmanuel Alcantara ang totoong emosyon niya. Ganon din si Sir Luigi. Hindi ba siya nahihirapang mamuhay dito? Maluha-luha na tanong pa niya sakin. Napansin ko na mas bumagsak ang katawan niya kaysa noong huli kaming nagkita. Siguro nga polala na ang kanyang sakit na cancer. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan bago ako magalang na sumagot. Katulad nga ho ng nakita niyo, maayos ang lagay niya rito, Senador. Nakakatuwa nga ho dahil mabilis siyang nasanay sa ganitong klase ng pamumuhay. Ni hindi siya nagrereklamo sa maliit na silid niya, sa matigas na higaan niya, sa mga lumang gamit niya, sa mga simpleng pagkain. Tuldok-tuldok panipit. Bahagyang napangiti ang matanda. Masaya ako na kahit papaano, natupad na rin ang pangarap niya noon na mamuhay ng simple. Nakakalungkot at nakakatakot lang dahil baka sobrang magustuhan na niya rito at hindi na niya gugustuhin pang bumalik sa piling ko, hiha. Miss na miss ko na ang apo ko. Gumaralgal ang boses niya na tila kumurot na naman sa puso ko. Hindi ko kayang mawala sa mundong ito na hindi niya ako naalala man lang. Hindi ko napigilan na yakapin si Emmanuel Alcantara nang tuluyan na siyang napaiyak sa harapan ko. Huwag niyo pong sabihin iyan, Senador. Huwag ho tayong mawala ng pag-asa na gumaling si Gov. At wala rin po kayong dapat ipag-alala dahil ginagawa ko rin ang lahat para kumbinsihin siya na magpa-treat na. Hindi po ako titigil hanggat hindi siya pumapayag. Salamat, hiha. At naniniwala ako na magagawa mo yun.
Medyo nakangiti na ang dating senador nang kumalas ako sa kanya at muli kaming nagkaharap. Dahil sa ngayon, ikaw lang ang tanging tao na pakikinggan ng apo ko. Ikaw ang naglisang rason kung bakit nakakayanan niya ang mamuhay na malayo sa realidad niya. Puno ng sinseridad na hinawakan ni Emmanuel Alcantara ang aking kamay. Ngayon pa lang, sobrang nagpapasalamat na ako sa iyo, Bella. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginagawa mo para sa apo ko. Napakaswerte niya sa isang tulad mo. And I'm sure na kahit bumalik man lahat ng memories niya, mananatili ka sa puso't isip niya. Dahil nakikita ko ang totoong pagmamahal niya sa iyo. At alam ko rin na totoo ang pagmamahal mo sa kanya. Nahihiyang napayuko ako ng aking ulo. Hindi lingid sa kanilang dalawa ni Sir Luigi ang panliligaw sa akin ni Gov. Gabriel, dahil ayokong magsinungaling sa kanila sa totoong sitwasyon niya kaya inamin ko iyon. Kahit ang paghanga ko sa kanya ay hindi ko rin inilihim. Isa iyon sa mga rason kung bakit lalo nilang ipinagkatiwala sa akin si Gov. Dahil nakakasiguro daw sila na hindi ko siya pababayaan. Don't worry po, Senador. Makakaasa ho kayo na hindi magiging hadlang ang feelings ko kay Gov, para sa pagbalik lahat ng alaala niya, matapat na sabi ko nang muli akong magangat ng mukha. Nakangiti na pinisil lang ng lolo ni Gov, ang aking kamay. Maraming salamat, Bella. Hulog ka ng langit sa apo ko. Hindi ka magiging hadlang sa paggaling niya dahil ang totoo, ikaw ang makakatulong para gumaling siya. Hindi ako sumagot. Kung may isang bagay man akong itinatago sa kanila ni Sir Luigi, iyon ay paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Gov. Gabriel, nagugustuhin niyang huwag nang gumaling kung mawawala naman ako sa memories niya. Though, hindi naman daw yun mangyayari ayon sa doktor niya dahil sa klase ng amnesia na tumama sa kanya. Basta kumapit lang ho kayo, Senador. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, kapag kuwan ay pagpapalakas ko sa loob niya. Hindi man ho kayo naalala ni Gov, sa ngayon, siguradong nasa puso pa rin niya kayo. Dahil mahal na mahal ho kayo ng apo nyo. Just cut the formality, hiha, sa halip ay nakangiting saad niya. Lolo Eman, na lang ang itawag mo sakin. Masiyadong formal ang senador, pero ho, please. Nahihiya ako na nakiusap ng ganun ang dating senador sakin. At sino ba naman ako para bigwan ang isang kagalang-galang na tao? Lalo pa at lolo siya ng lalaking itinatangi ng puso ko. Sige po, Lolo Eman, sa wakas ay wika ko na ikinangiti niya at ni Sir Luigi. Pagkatapos naming mag-usap ni Lolo Eman ay sina Lolo Magno at Lola Iska naman ang kinausap niya habang pinagsasaluhan nila ang nilagang kamoteng kahoy na inihanda ng matandang mag-asawa at ni Gov. Gabriel, hindi ko napigilan ang maaliw sa dating senador dahil wala ring karate-arte na kinain niya iyon. Ngayon alam ko na kung kanino nagmana si Gov. Hindi na ba uli sumakit ang ulo niya? Yuzisa naman sa akin ni Sir Luigi nang kaming dalawa naman ang nag-usap tungkol sa kalagayan ng best friend niya. Simula noong pilitin niyang alalahanin ang totoong kaugnayan niyo. Sinabi ko rin kasi sa kanya ang tungkol doon. Umiling ako. Sa awa ng Diyos, hindi na po uli, Sir Luigi. Kasi kung naulit pa yun at kung mas malala pa, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Takot na takot ako that time. Hindi ko po kayang makita si Gov. Na nahihirapan ng ganun, pag-aamin ko na ikinangiti ng amo ko. Sobrang naaawa po ako sa kanya. Tama nga ang desisyon namin ni Lolo Eman noon na ipagkatiwala muna sa iyo si Gabriel, sinserong wika niya na ikinakunot ng aking noo. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Katulad din ng sinabi ni Lolo Eman kanina. Na ikaw ang makakatulong sa tuluyang paggaling ni Gabriel. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi man agad-agad, pero at least, hindi naman siya nahihirapan sa buhay na meron siya ngayon. At dahil yun sa'yo, Bella. Kasi nasa tabi ka niya. Nag-blush ako nang mahalata ko ang panunudyo sa boses ng amo ko. Sir, bukod po kay Lolo Eman, kayo ang mas nakakaalam sa pagiging babero ni Gov. Malabo ho na seryosohin niya ako, layong panliligaw niya sakin ngayon, for sure, dahil lang yun sa sakit niya. Makakalimutan din niya iyon once na gumaling siya. Kahit ganyan na ang kaibigan ko ngayon, kilala ko pa rin siya. At alam ko kung naglalaro lang siya o hindi sa isang babae. Ngumiti uli sa akin si Sir Luigi. So, trust me, Bella. Gabriel really loves you, tila puno ng kasiguruhan na wika niya.
Lihim akong napangiti kahit parang hirap paniwalaan ng mga sinabi ng amo ko. Hindi ko naiwasan na sulyapan si Gov, na nakaupo sa duyan. Nagulat pa ako nang mapansin ko ang madilim niyang anyo habang nakatingin dito sa amin ni Sir Luigi. At hindi rin pala Leon nakaligtas sa mga mata ng amo ko. See that? Never pa niya akong pinagselosan ng ganyan, natatawang sabi niya habang nakikipagtitigan sa kaibigan. Kung pwede nga lang niya akong balatan ng buhay sa klase ng titig niya sakin ngayon. Bakit naman po siya nagseselos, sir? Inosenteng tanong ko. Nag-uusap lang naman po tayo. Pero ang totoo, palaging hindi maganda ang mood ni Gov. Gabriel sa tuwing dumadalaw sina Lolo Eman at nakikita niya kami ni Sir Luigi na masayang nag-uusap. Parang napipilitan lang siyang pakisamahan at harapin ang kaibigan dahil sakin. Dahil nga mahal ka niya. At ayaw kanyang makitang may kausap na iba. Natatawang napailing si Sir Luigi. Ashley, hindi ko na matindaan kung kailan siya nagselos ng ganyan sa isang babae. Natigilan ako sa narinig ko. So, ibig sabihin, dati nga may pinagseselosan na si Gabriel. At ibig sabihin din, totoo rin na may naging seryosong girlfriend na siya noon. Isa iyon sa mga katanungan sa isip ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot-sagot. Nahihiya naman kasi akong mag-usisa kay Sir Luigi, lalo na kay Lolo Eman na siyang unang nagbanggit ng tungkol sa bagay na iyon. Maraming iiyak na babae sa oras na gumaling ang kaibigan kong yan, dagdag pa ni Sir Luigi na ipinagtaka ko lalo. Dahil babalik siya sa pagiging babero. Umiling siya. Dahil magpapatali na siya sa'yo. At kapag nangyari yun, magpaanak ka na ng marami. Para wala na talagang babae ang maghahabol pa sa kanya. Sir, huwag niyo nga akong pinapaasa ng ganyan, hindi napigilan na saad ko. Sa halos araw-araw na magka-text at magkausap kami ni Sir Luigi sa cellphone tungkol kay Gov, mas naging palagay pa ang loob ko sa kanya. Na para bang isang kaibigan siya at hindi amo ko. At ganun din siya. Kaya nabibiro na niya ako ng ganito. Tumawa siya ng malakas, sabay bulong sakin. Pupusta ako, Bella. Kapag tama ako na totoong mahal ka ni Gabriel, pakasalan mo ang kaibigan ko. Pero kapag mali naman ako ang magpapakasal sa'yo, aniya at lalo pang lumakas ang tawa. Alam ko naman na biro lang iyon ni Sir Luigi kaya nga hinato ko siya sa braso. Nawala na sa isip ko na nakatingin pala sa amin si Gov. Gabriel, nagkulitan na kami ng amo ko hanggang sa magulat na lang kami sa paglapit niya habang hawak ni Sir Luigi ang dalawang pulsuhan ko para pabiro na pigilan ang paghampas ko sa kanya. Are you really my friend? Madilim ang anyo na tanong ni Gov. Kay Sir, lalong sumama ang timpla ng kanyang mukha nang makita niya na hawak ng kanyang kaibigan ang dalawang pulsuhan ko. Kinabahan ako sa galit na nakita ko sa mga mata niya kaya ako na ang nagbawi sa mga kamay ko. Yes, bro, mabilis namang sagot ni Sir Luigi. We're best. Then stop touching, Arabella. Senggal ni Gov, sa amo ko. She's mine, Leon lang at tumalikod na uli siya. Tumawa lang si Sir Luigi habang sinusundan ng tingin ng papalayong kaibigan. Habang ako naman, nagtataka sa inakto ni Gov. Gabriel, kanina lang, nakikipagbiruan pa siya kay Sir Luigi. Tapos ngayon I told you. Natatawa na binalingan ako ng aking amo. He's jealous. At kailangan ko nang tumigil sa pakikipagkulitan sa'yo at siguradong papatayin ako ng siraulong yun. Iba yun kung magselos. Pati mga alien sa Mars, nadadamay, dagdag pa niya at muling binuntutan ng malakas na tawa, dahilan para mapalingon na naman sa amin si Gov. Gabriel, tiningnan niya rin ako ng masama nang magsalubong ang mga mata naming dalawa. At mukhang damay na rin pati ako, naiiling na sabi ko kay Sir Luigi. Nang makaalis sina Lolo Eman at Sir Luigi, akala ko babalik na sa dati ang mood ni Gov. Gabriel, sama-sama lang naman kasi ang timpla yun kapag nakikita niya kami ng amo ko na magkasama. Pero ipinagtaka ko nang madatnan ko siya sa dalampasigan na lukot ang mukha. Nandito ka lang pala, antag ko sa kanya habang nakatayo siya at nakasuksok ang dalawang kamay niya sa magkabilang bulsa ng lumang shorts niya. Ang layo ng tanaw niya. Mukhang ang isip ni Gov, malayo na rin ang nalakbay. Kaya siguro hindi niya agad naramdaman ang presensya ko. Kung hindi pa ako nagsalita, hindi pa siya mapapakislot. Gayon man ay bahagya lang niya akong nilingon at muling ibinalik ang tingin sa malawak na karagatan.
Kanina ka pa namin hinahanap ni na lolo at lola kasi hindi ka pa raw kumakain ng merienda. Busog pa ako, malamig na tugon ni Gov, pagkalipas ng ilang sandali. Lalo ko lang naramdaman ang sama ng loob niya. And it pains me. Kahit ang sumama ang loob sa akin ni Gov. Gabriel ay hindi ko kaya. Ganon siya kahalaga sa puso ko. Paanong busog ka pa? Kaunti lang naman ang kinain mo kaninang lunch. Sagot ko pero sa tonong mahinahon lang. Ayokong sabayan ang pagkairite niya at baka lalong sumama ang mood niya. Pero imbes na sagutin ako, umalis lang si Gov, at dahan-dahan na naglakad palayo sa akin. Para lang akong hangin na nilampasan niya. Ano kaya talaga ang ikinakagalit niya? Baka totoo ang sinabi ni Sir Luigi kanina na nagseselos siya. Gab, malakas na tawag ko sa kanya nang makita ko na tuloy-tuloy lang ang lakad niya. Hindi ko na malaya na halos nakalayo na pala siya sakin. Saan ka pupunta? Ngunit hindi pa rin niya ako pinapansin. Ilang beses ko siyang tinawag at tinanong kung ano ba ang problema niya pero dedma lang ako sa kanya. Nakaramdam na ako ng inis pagkatapos kong maramdaman na sumasakit na ang lalamunan ko sa kakatawag sa kanya. Bahala ka nga sa buhay mo. Pumunta ka kung saan mo gusto. Huling sigaw ko bago ako nagsimulang maghubad ng t-shirt. Nakabra at shorts lang ako nang lamusong ako sa tubig. Gusto kong ibabad sa tubig dagat ang katawan ko at baka sakaling mawala ang inis ko sa kanya. Nakakabuwisit din talaga siya minsan. Ang hirap niyang spelling in sa totoo lang. Oo, mahaba ang pasensya ko sa kanya. Dahil bukod sa mahal ko siya, iniintindi ko ang sitwasyon niya. Kaya nga hanggat maaari, iniiwasan ko na magkatampuhan o magkagalit kaming dalawa. Pero minsan nauubos din ang pasensya ko kay Gov. Lalo na kapag ganito na sinusungitan niya ako kahit wala naman akong ginagawang masama. Napasarap na ako sa paliligo at hinayaan ko na lang muna si Gov. Gabriel. Ni hindi ko na siya tinanaw para hindi ako lalong minas sa kanya. Bahala siya sa tupak niya. Basta ako, mag-e-enjoy muna dito sa tubig. Dahil kampante naman ako na bihira ang mga tao na naliligaw dito sa lugar namin kaya hinubad ko na rin pati ang shorts ko at saka ko itinali sa baywang ko. Para lalo kong ma-enjoy ang tubig. Tutal, nakalubog naman sa tubig ang kalahating bahagi ng katawan ko. Enjoy na ako sa paliligo nang bigla na lang sumulpot sa likuran ko si Gov. Gabriel, bitbit niya ang t-shirt na hinubad ko at iniwan sa dalampasigan. Inabot niya ito sakin. Isuot mo yan. Napatitig ako sa t-shirt ko na iniaabot niya sakin, bago ako napatingala sa kanya. Bakit ko naman isusuot yan? Hinubad ko nga para hindi mabasa at may maisuot ako pag-uwi. Tapos dinala mo naman dito. Sinimangutan ko siya. Bumalik lang ang inis ko sa kanya. Nabasa tuloy. Basta isuot mo. Ayoko nga. Pinagod mo nga ako kanina sa pagtawag sa'yo pero dedma ka lang. Tapos ngayon, gusto mo sundin kita. Arabella, please, just do what I say. At lalo pa niyang inilapit sakin ang damit ko. Kung hindi pa nga ako umatras, baka siya pa ang nagsuot yun sakin. I looked at him. Naglalambing naman ang boses niya pero lukot pa rin ang mukha. Hindi ko tuloy maintindihan kung ano na ang mood niya ngayon. Bakit ba? Ayokong may makakita na ibang lalaki sa katawan mo. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Gov. Gabriel nang tumingin siya sa likuran ko na sinundan ko naman ng tingin. Nakita ko ang paparating na bangka na kanina'y natano ko lang sa malayo. Siguradong mangingisda ang mga sakay niyon. Utang na loob, isuot mo na itong t-shirt mo. Pati na inyang shorts mo kung ayaw mong mapaaway ako, dagdag pa niya sa marlang boses. At baka sumakit na naman ang ulo ko, siya pa talaga ang ganang manakot. Hindi naman ako mapapaligaw kung hindi niya inubos ang pasensya ko. Syempre, alam ko na talagang gagawin niya ang makipag-away pag may ibang lalaki ang tumingin sa katawan ko. Or worst, nabastos ako. Alam ko yun. Kasi last month, may mga lalaking dayo ang padpad dito. Ako lang mag-isa ang naabutan ng mga iyon na naliligo chill umuwi saglit si Gov. Nahuli niya ang mga lalaking iyon na nobosohan ako kaya nabugbog niya. Kung hindi ko pa nga siya inawat pinatakbo ang tatlong lalaki, baka hindi lang bagbog ang inabot ng gayon. And after fighting them, medyo sumakit nga ang ulo ni Gov. Akin na nga, tinanggap ko na lang ang t-shirt ko at saka isinuot kahit edyo inis pa ako sa kanya para lang hindi na maulit ang insidenteng on. Siyempre, matitiis ko ba siya?
Tumalikod ka at magsusuot din o ng shorts ko, utos ko kay Gov, nang mapansin ko ang pagsulyap sa mga hita ko na bahagya lang niyang naaninag dahil nakalubog tubig, ngunit aminado ako na nag-init ang buong mukha ko matapos kong ahuli ang paglunok ni Gov. Gabriel, lake it fast. Malapit na ang mga mangingisda, sabi pa niya bago tuluyang tumalikod. Nagmamadali na tumalima naman ako. Hindi ko rin naman gusto na ay ibang lalaki ang makakita, at lalong magnasa sa katawan ko. Kakadiri, lalo na kapag mukhang Maniokis. Hindi diri ka pero kapag si Gov. Gabriel ang tumingin sa katawan mo, mang blush-blush ka lang. Tudyo ng isipan ko, off done. Pwede ka nang humarap. Kaitong humarap sakin si Gov. Gabriel nang makita namin ang bangka lumiko at pumunta sa ibang bahagi ng dagat. Mukhang ikaw aga ang pakay ng mga gagong yun kaya pumunta rito. At kung hindi dumating, baka nabastos ka na naman sana. Totoo lang, kinilig ang puso ko sa concern na nararamdaman ko sa ses niya. Pero ayaw ko muna yung ipahalata sa kanya hanggat hindi niya nililinaw sakin kung ano ba talaga ang ikinakagalit niya sakin. Hindi naman ito mangyayari kung hindi mo lang ako diinedma kanina. Tiningnan ko siya ng masama. Ano ba ang problema mo at hindi mo ako pinapansin? Ang sakit kasi ng dibdib ko kanina. Parang hindi ako makahinga, sagot ni Gov, na tila nagsusumbong kaya agad akong nabahala. Ha, bakit sumakit ang dibdib mo? Tinawid ko ang pagitan namin at saka nag-aalala na hinaplos ko ang kaliwang dibdib niya na siyang itinuturo niya. Baka napagod ka sa pagluluto niyo ng merienda kanina. Nagigib ka ba ng tubig? Oo, sagot niya. Pero hindi naman ang pagligib ng tubig ang dahilan kung bakit sumakit ang dibdib ko kanina. Kumunat ang noo ko. Hindi may tago sa mukha ko ang lalong pag-alala ko. Kung ganun, ano? At saka, dibdib mo lang ba ang masakit sa'yo? Kumusta ang ulo mo? Kung hindi mo pa talaga ititigil ang pakikipaglapit mo sa Luigi na yun sa tuwing pumupunta siya rito, baka hindi na lang puso ko ang sasakit. Siguradong sisabog na rin ang ulo ko sa kakaisip kung ano ba talaga ang meron kayo at nagseselos ako sa tuwing nakikita ko kayong magkasama. Hindi ko napigilan ang pagkabog ng dibdib ko nang marinig ko ang matapat na pag-aamin ni Gov. Gabriel, base na rin sa hitsura niya, nagseselos ka kay Sir Luigi. Sinabi ko na sa'yo dati, di ba? Muling dumilim ang ekspresyon ng mukha niya, tulad kanina. Kaya hindi ko alam kung sinasadya mo ba talaga na pagselusan ako at sakta ng feelings ko kapag nandito siya. Mas gusto mo pa siyang kausap kaysa sakin. Hindi ko matindaan na sinabi niya iyon. O baka hindi ko lang sineryoso dahil imposible naman kasi na pagselosan niya ang best friend niya. Wala nga siyang maalala, di ba? Ilang beses ko na ring sinabi sa'yo na walang espesyal na namamagitan sa amin ni Sir Luigi kaya wala kang dapat na ipagselos. Wala. Pero kung magbulungan at magtawanan kayo kanina, nanunulas ang nguso na reklamo niya. Ang sakit sa puso kasi nakikita ko na parang mas masaya ka kapag siya ang kasama mo kaysa sakin. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Lalong kinilig ang puso ko. So, totoo nga ang sinasabi ni Sir Luigi kanina na nagseselos ang kaibigan niya. That's not true. Feeling ko, puro problema na lang ang ibinibigay ko sa'yo, sa halip ay pagpapatuluti ni Gov. Gabriel habang nakatitig sa mukha ko. And I feel bad. Kasi parang pabigat na ako sa'yo, Parang gusto ko na tuloy pilitin ang sarili ko na gumaling para hindi ka na mahirapan sa pag-aalaga sakin. Mas lalong hindi totoo yun. Biglang sumeryoso ang mukha ko nang makita ko na parang susubukan na naman niya na alalahanin ang lahat. Nakangiwi na naman siya. Hindi ka pabigat sakin, Gabriel. I admit, nalinis ako sa'yo minsan kasi bigla-bigla mo na lang akong sinusungitan kahit wala naman akong ginagawang masama. Pero hindi totoo na nahihirapan na akong alagaan ka. It won't happen. Kasi bata pa lang ako, itinalaga ko na ang puso na alagaan at mahalin ang isang Gabriel Contreras kahit alam kong suntok yun sa buwan. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan abot kamay ko na leon? Bumantong hininga si Gov, bago niya hinawakan ang mga kamay ko. Lamambot na ang ekspresyon niya at lumamlam na ang kanyang mga mata. I'm sorry kung nasusungitan kita minsan. Lalo na iyong kanina. Believe me, hindi ko gusto na gawin iyon sa'yo, masuyong sabi niya. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na magselos. Para kasing sasabog ang dibdib ko kapag pinipilit ko na itago ang totoong nararamdaman ko.
Kaya nga umalis na lang ako kanina kasi baka kung ano pa ang magawa ko sa Luigi na yun. Ayokong magalit ka sakin kapag nagkataon. I know na special siya sa'yo. I heaved a deep sigh bago ko sinapo ang mukha niya. He's special kasi amo ko siya at kaibigan mo siya na may pagmamahal sa'yo. Yes, he loves you, Gabriel. Katulad din ng lolo Eman mo. I don't need their love, Arabella. Ikaw lang ang kailangan ko sa buhay ko. At kapag nawala ka sakin, baka, ikamatay ko. Dapat kikiligin na naman ako sa sinabi niyang iyon. Pero mas nag-worry ako, hindi ko nga lang pwedeng ipilit sa kanya ang mga bagay na hindi pa kusang tinatanggap ng isip niya. Hindi ako mawawala sa iyo hanggat kailangan mo ako, Gab. Kumislap ang mga mata niya, bakit? Gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo kung bakit mas hindi ko kaya na malayo sa kanya. But this is not the right time. Kaya sa halip ay inihilig ko na lang ang ulo ko sa balikat niya at saka nagsalita. Basta huwag na huwag mo nang iisipin uli na pabigat ka sakin. Hindi na rin ako masyadong makikipaglapit kay Sir Luigi para hindi na sumakit ang dibdib mo. Naramdaman ko na umangat ang isang kamay ni Gov. Gabriel at sa kanya hinaplos ang buhok ko. Naramdaman ko rin ang dahan-dahan na pagsuklay niya gamit ang kanyang mga daliri. I'm sorry, Arabella. Huwag ka nang magalit sakin, please. Bati na tayo. Hindi ko kayang hindi ka makausap kahit ilang minuto lang. Mas sumasakit ang puso ko. Tiningala ko siya at saka tinaasan ng kilay. Hindi naman ako galit, analinis lang kasi ikaw itong naunang hindi namansan. Napangiti lang si Gov. Gabriel, naglalambing na hinaplos niya ang pisngi ko. Sorry na uli. Promise, simula ngayon, hindi na kita susanjitan. Sabi pa niya bago niya ako niyakap ng mahigpit. It still hurts, kinagabihan ay sumbong sa akin ni Gov. Gabriel, pagkatapos naming maghapunan, umupo muna kami rito sa bakuran habang maaga namang tulog sina Lolo Magno at Lola Iska. Nag-aalala na nilingan ko sa aking tabi si Gov at nakita ko siya na nakasapo ang kamay sa kaliwang dibdib niya. Masakit pa rin. Tumanggo lang siya habang dinidiinan ang pagkakalapat ng kanyang palad sa dibdib niya. Ano kaya kung dalhin na kita sa ospital? Mabilis naman na umiling siya. Hindi na kailangan. Baka mawawala din naman agad ito. Kailangan ko lang sigurong magpahinga na. Oo nga. Malamig na kasi dito sa labas. Sabi ko naman sa'yo na huwag na tayong lumabas at baka makasama sa'yo, casual na wika ko lang at hindi tonong nananarman. He pouted. I just want to feel this moment. I mean, yung maliwanag ang buwan at maraming stars tapos kasama kita. Hindi ko napigilan ang ngiti na gumuhit sa aking mga labi nang tumayo ako at lumapit sa kanya para alalayan siya. Halika na sa loob. Ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Pero imbes na siya ang alalayan ko, nagulat ako nang nauna pang kumapit sa baywang ko ang isang braso ni Gov. At mukhang talaga siyang balak na bitiwan ang baywang ko dahil hindi niya ako pinakawalan hanggang sa makarating kami sa loob ng kwarto niya. Ikaw itong sumasakit ang dibdib pero bakit parang ako pa ang inalalayan mo? Pigil ang tawa na tanong ko sa kanya habang nakahapit pa rin sa baywang ko ang kamay niya at hinayaan ko lang siya. He just smiled handsomely at me. Gusto kong isipin na nagdadrama o naglalambing lang siya. Ngunit hindi iyon ang nakikita ko sa hitsura ni Gov. Pinagpapawisan siya ng malapot. Sigurado ka ba na okay ka lang? Tawagan ko na kaya si Sir Luigi, lalo mo lang pasasakitin ang dibdib ko kapag ginawa mo iyon, nang hahaba na naman ang nguso niya. Pero ikaw lang ang kailangan ko, Arabella, pagkasabi niyon ay agad niya akong niyakap. Naramdaman ko na may sinat siya kaya lalo akong nag-alala. Baka kasi nasobrahan siya sa pagbabad ng katawan niya sa dagat kanina. Ang tagal din kasi naming naligo muna bago umuwi. Pero ayaw ko namang pilitin siya na magpusundo kami kay Sir Luigi dahil may chopper naman Leon. Baka kasi totoo ang sinasabi ni Gov, na lalo ko lang pasasakitin ang dibdib niya kapag nakita na naman niya ang best friend niya na kausap ako. You're all I need, ulit ni Gov. Gabriel habang nakayapos sakin kaya napangiti na lang ako. Ramdam ko na mukhang magiging okay na agad siya kapag nasa tabi lang niya ako. Kilig na naman ang puso mo, Arabella. Bahagya akong lumayo at inalalayan ko siya. Halika na, tulungan na kitang humiga. Tapos lalabas ako sandali para kumuha ng tubig. Pupunasan kita para hindi na lumala iyang sinat mo. Nang mahihiga ko na sa papag niya si Gov,
ay saka naman ako nagpaalam na lalabas na. Pero bigla na lang niyang hinuli at hinayla ang aking kamay bago pa man ako makalayo. Pwede bang dito ka na lang? Paglalaming niya, hindi nga maganda ang pakiramdam ko. Pero mas magiging okay ako kung hindi ko ako iiwan, Arabella. Just stay with me, please. Noong una ay nag-alangan ako na hindi lumabas. Baka kasi tumaas pa ang lagnat niya kapag hindi ko agad siya napunasan. Pero napasulyap ako sa paracetamol na nasa ibabaw ng maliit na table. Naroon din ang tumbler niya na may laman pang tubig. Lagi akong naglalagay ng mga iyon ito sa silid niya dahil nag-alala ako na baka bigla na namang sumakit ang ulo niya. Sige, hindi na kita pupunasan. Pero uminom ka muna ng gamot bago matulog, masuyong sabi ko kay Gov. Umupo ako sa gilid ng papag at iniabot sa kanya ang tumbler at paracetamol. Parang bata na tumango at sunod-sunyiren lang siya sa mga inutos ko. Pagkainom ay bumalik din siya sa pagkakahiga. Ngunit ganun na lang ang kabang naramdaman ko nang hilahin niya ako pahiga rin sa tabi niya. Please stay. I'll be okay later, nagsusumamong wika ni Gov. Gabriel habang ang higpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko na parabang takot na takot siyang pakawalan ako. Gusto ko sanang tumanggi, dahil bukod sa napakaliit ng papag niya at siguradong magdidikit na ang aming mga katawan kapag tinabihan ko pa siya, kinakabahan din ako. First time naming magtabi sa pagtulog. Kampante naman ako na wala siyang gagawing masama sa akin dahil hindi naman siya mapagsamantalang tao. But still, magdidikit pa rin ang aming mga katawan. Paano ako makakatulog yun kung nade-distract ako sa presensya niya? Dito na lang ako sa lapag, hindi ko na natuloy ang aking suhestyon nang mapatingin ako kay Gov. Gabriel, at nakita ko siya na nakapikit na pero hawak-hawak pa rin niya ang kamay ko. Malalim na ang paghinga niya. Mukhang tulog na yata. Inisip ko na baka magising siya kapag hinayla ko ang aking kamay o kaya kapag naramdaman niya na wala ako sa tabi niya. Kaya napabuntong hininga na lang ako bago ako dahan-dahan na humiga sa tabi niya. Dahil mahuhulog na ang katawan ko sa sobrang sikip ng papag kaya napilitan ako na sumiksik sa katawan niya. Bago ako umayos ng higa ay inayos ko muna ang kamay ni Gov na nakahawak sa akin. Ipinatong ko iyon sa ibabaw ng tiyan niya. Saka ako patalikod na humiga. Baka kasi magbungguan na ang mga labi namin sa sobrang sikip kapag humarap ako sa kanya. Kahit gusto ko rin sana na humarap sa kanya para matitigan ko ang mukha niya. Bagay na isa sa paborito kong gawin kapag hindi siya nakatingin sakin. Good night, Arabella, kapag kuwan ay narinig ko na bulong niya sa likod ng tainga ko, dahilan para manlaki ang mga mata ko. Gising pa pala siya. Thank you for staying here with me, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Thank you dahil hindi ka napapagod na alagaan at intindihin ako. Huwag mo nang isipin yun. Matulog ka na at magpahinga para gumaling ka agad, sabi ko lang habang pinapakiramdaman ko siya sa tabi ko. Kapag kuwan ay natigilan ako nang maramdaman ko na gumlo si Gov sa tabi ko. Lalong namilog ang aking mga mata nang yakapin niya ako. Binundol ng kaba ang dibdib ko dahil sa matigas na bagay sa kanyang harapan na tumama na naman sa puwitan ko. Basta sabihin mo lang kapag napapagod ka na sakin, ha? Sa halip ay masuyong sagot niya. Ikaw naman ang aalagaan ko ng ganito. Napangiti ako. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Basta ay pangako mo lang sakin na magpagaling ka at kapag handa ka na, mag-undergo ka na sa mga treatment mo. Dahil kailangan ka rin ni Lolo Eman sa tabi niya ngayon. Siya ang kailangan mong alagaan, Gabriel. Okay, for you, simpleng sagot niya na muling nagpangiti sa akin. Ngunit ang ngiti na iyon ay biglang nabura dahil umawang ang aking bibig nang lalo pa niyang isiniksik ang katawan niya sa akin. Mas humigpit ang pagkakayakap niya at mas damiin sa puwitan ko ang kanyang matigas na harapan. Tila hindi naman niya sinasadyang gawin ang huli. Dahil wala naman akong nararamdaman na mali siya sa pagkakayakap niya sa akin. Ako lang talaga siguro ang nag-iisip ng mali siya, ngayon na alam ko nang hindi naman pala baril na nakatago sa bulsa niya ang bagay na leon. Arabel. Maya-maya ay tawag niya sa pangalan ko. Napakahura ng boses niya pero damang-dama ko ang mainit niyang hininga na tumatama sa batok ko. Feeling ko kinilabutan ng buong sistema ko dahil sa sensasyon na dulot niyon. I love you. And I always will. Pinisil niya ang baywang ko, dahilan para lalong magrigadan ang puso ko.
Para akong nanigas ng hawakan ni Gov. Gabriel ang balikat ko at marahan niyang iginiya ang aking katawan paarap sa kanya. Pero nakasuporta sa akin ang isang kamay niya para hindi ako mahulog. Hindi ko alam kung paano niya ako napapayag na humarap sa kanya sa kabila ng matinding kaba na lumukob sa dibdib ko. Lalo na nang sa pagharap ko sa kanya ay napagtanto ko na tama nga ang hinala ko kanina. Na sa sobrang lapit namin sa isa't isa ay siguradong magkakalapit na ng husto ang aming mga labi. Hindi agad ako nakapagsalita dahil sa antisipasyon na baka kapag ibinuka ko ang aking bibig ay saan iyon mauuwi. Lalo pa at nahuli ko si Gov. Gabriel na matiim ang tingin sa aking mga labi. Panay ang lunok niya at paminsan-minsan na hinuhuli niya ang maiilap kong mga mata dahil hindi ko magawang tumingin ng diretso sa mga mata niya. Sobra na ang bilis ng T*****K ng puso ko habang hinihintay ko ang susunod na gagawin niya. Iniisip ko talaga na baka hahalikan niya ako. At nag-alala na agad ako dahil ramdam ko sa sarili ko na kapag ginawa niya iyon ay hindi ko alam kung kaya ko ba siyang iwasan. Para na akong malulunod sa sobrang kaba nang sa halip ay ngumiti lang ng matamis si Gov. Gabriel, you have the prettiest I've ever seen, layong tipong kabado ka na pero ang ganda-ganda mo pa rin. Hindi nakakasawang pagmasdan ang mukha mo. Napangiti ako. Hindi ko napigilan na haplosan ang kanyang mukha. Matulog ka na. Stop flirting with me, pabiro na sagot ko. This is not how I flirt, he grinned handsomely. You know that. Alam ko. Kaya matulog ka na bago ko pa makalimutan na may sakit ka at ihulog kita dito sa papagbiro ko uli at saka kami nagkatawa ng dalawa. Kapag kuwan ay masuyong yamakap, uli sa baywang ko ang braso ni Gov. Gabriel. Para siyang nilalamig kaya niyakap ko rin siya ng mahigpit. Isiniksik ko siya sa katawan ko. Hindi ko na inisip ang mali siya sa pagkakadikit naming ito. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ma-comfort ko siya. Lalo na nang makita ko na parang guminhawa ang pakiramdam niya nang haplos-haplosan ko ang kanyang buhok habang nakasandal sa dibdib ko ang ulo niya. Hanggang sa maramdaman ko ang unti-unting pagkahimbing ni Gov. Hindi ko na malayan ang paglipas ng oras. Nakatulog na rin pala ako nang magkayakap kaming dalawa. Nagising na lang ako nang maramdaman ko na lumaylay ang isang paa ko. Babangon na rin sana ako para lumipat sa sariling silid ko para maging komportable na ang pagkakahiga ni Gov. Ngunit ginulat na naman ako ng braso niya na lalong humigpit ang pagkakayakap sa katawan ko. Please stay, Arabella, bulong niya habang nakapikit pa rin. Hindi ko tuloy malaman kung gising ba talaga siya o tulog dahil malalim na naman ang paghinga niya. Hindi ko alam kung bakit hindi na naman ako nakaalis at hinayaan ko lang na yakapin ako ni Gov. Gabriel, siguro dahil gusto ko rin ang ganitong feeling. Leon, bang safe na safe ka dahil nakakulong ka sa mga bisig ng taong mahal ko? O baka simpleng gusto lang din na makapagpahinga siya ng maayos? Sus, humirit ka pa. Alam mo naman ang totoo. Napangiti na lang ako sa panunudyo ng isipan ko bago ko pinagsiksikan ang aking sarili kay Gov. Hanggang sa mulo akong hinayla ng antok. Ngunit bago tuluyang pumikit ang aking mga mata, naramdaman ko na parang may humulik sa leeg ko. Pero hindi ko na nabigyan ng pansin dahil sa sobrang antok ko. Pero aminado ako na dahil sa halik na iyon ay mas nakatulog ako ng maayos at may ngiti sa aking mga labi. Nang magising ako kinabukasan ay wala na sa tabi ko Gabriel. Sa halip ay mababanggo na sampagitan na ang sumalubong sa akin. Ano ang meron? Bakit bihis na bihis ka? Pansin ko kay Gov. Gabriel, isang umaga nang magising ako na bagong ligo at nakaayos. May date ka ba? Biro ko sa kanya. Yes. With you? Mabilis na sagot niya, sabagay ngisi sa akin. Kaya maligo at magbihis ka na rin. Hindi makapaniwalang napatitig ako sa kanya. Pero bakit kailangang bihis na bihis? Sa tabing dagat lang naman tayo pupunta. Normal na sa amin ang mag-date palagi simula nang ligawan niya ako. Pero hindi normal na nakasapatos pa talaga si Gov. Gabriel. Kahit ako rin. Kasi wala naman kaming ibang mapupuntahan maliban sa dalampasigan. Basta, just do what I say. Tinaasan niya ako ng 2 kilay. Hihintayin kita sa labas. Pero, hindi ko na natapos ang sasabihin ko sana dahil nagmamadali ng lumabas ng kubo si Gov. Mukhang ang saya niya kasi naririnig ko pa ang pagsipol niya. Napailing at napabuntong hininga na lang ako bago ako kumuha ng tuwalya at pumasok sa banyo.
Pagkatapos kong maligo ay nagulat na naman ako nang may makita akong tricycle sa bakuran namin. Kausap ng driver sina Gov at Lolo Magno. Kumunat ang noo ko pero nagbihis muna ako bago nag-usisa. Ano, pupunta tayo sa bayan? Lalo akong hindi makapaniwala nang tanungin ko si Gov. Gabriel kung saan kami magde-date at sinabi niya sa akin na bayan daw. Nakangiti na tumanggo siya. Oo, para may ba naman. Baka isipin mo na kuripot ang manliligaw mo. May pera ka. Tunanggaw siya uli habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Marami naman kaming nahuli at naibentang isda ni Lolo Magno nitong mga nakaraang araw. Kahit ayaw ko, binigyan pa rin niya ako ng share. Ibili ko raw ng mga bagong gamit ko. Pero naisip ko na gamitin ko na lang sa date natin, bakas ang excitement sa boses na paliwanag pa ni Gov. Gabriel, napangiti na lang ako nang wala sa oras dahil iba pala talaga kung magpakilig ang babaerong ito. Halos isang linggo na nga siyang pinayagan nina Lolo Magno at Lola Iska na sumama sa pangingisda kasi sobrang mapilit. At nitong mga nakaraang araw lang, sobra-sobra para sa pagkain namin ang mga nahuli nila. Kaya ibinento leon ni Lolo Magno sa mga namamkyo ng isda. Sa kabila ng aking ngiti, humugot ako ng malalim na hininga at saka sumagot kay Gov. Ano kaya kung ibili mo na lang ng mga gamit mo ang perang yan? Pupunta yata sa bayan sina Lolo at Lola bukas. Magpabili na lang tayo, suhestyon ko. Mabilis na nabura ang ngiti ni Gov. Gabriel at napalitan iyon ng lungkot. You mean, ayaw mong makipag-date sa akin sa beye? Naglakad ako palapit sa kanya na sobrang lungkot ang ekspresyon. Haluan pa iyon ng disappointment. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya at sinalubong ang malungkot na titig niya. Hindi naman sa ganun. Pero kabilin-bilin na ng Lolo Emon muna kung pwede lang, huwag muna tayong pumunta sa bayan, di ba? Kasi delikado. Malapit na eleksyon. Unless, kung magpapagamot ka. Masasabihan niya ang doktor mo bago tayo pumunta. Unti-unting umaliwalas ang mukha niya. But I can protect you, Arabella. Hindi ko naman hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Gusto ko lang talagang iparana sa'yo ang kakaibang date naman. Because you deserve it. Oh, my heart melted. Kung pwede nga lang na oo na lang agad ako. Pero mas inaalala ko ang kaligtasan niya. Hindi naman ako nag-aalala para sa sarili ko, kundi para sa'yo, mahinahong sagot ko habang pinipisil ang mga palad niya. Kasi wala namang magtatangka sa buhay ko. Kung ganun, dapat lang pala na tumuloy tayo sa date natin. Hindi rin naman ako natatakot para sa buhay ko, Hinaplos niya ang buhok ko, in fact, mas natatakot pa nga ako na mawala ka sa buhay ko, I mean, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko napigilan ang malakas na pagtahip ng aking dibdib nang mapatitig ako sa mukha ni Gov. Gabriel na punong-puno ng sinseridad. Ganon ba talaga niya ako kamahal? Gusto mo ba talagang pumunta tayo sa bayan? Sa wakas ay tanong ko, sa tono na parang pumapayag na. Naisip ko kasi na baka naboboard na rin siya rito sa lugar namin at gusto na niyang makakita ng ibang paligid naman. Baka leon ang hinahanap ng mga mata at pakiramdam niya kahit wala naman siyang maalala. Naaawa rin naman ako sa kanya. Kasi sa loob ng halos 5 buwan, wala pa siyang ibang napupuntahan. Baka nga panahon na para makakita naman siya ng mga bagay na dati na niyang nakikita para gumaling na siya. Handa ka na ba talaga na gumaling siya, Arabella? Paano kung bigla ka na lang niyang hindi maalala? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kailanman ay hindi ako magiging handa sa bagay na iyon. Pero kaya kong kalimutan ang sariling happiness ko para sa paggaling ng mahal ko. Okay lang kung ayaw mo. Sorry kung pinipilit kita. Napakurap-kurap ako ng haplosan uli ni Gov. Gabriel ang buhok ko. Nakita niya pala ang klase ng ngiti ko at nabigyan niya iyon ng ibang meaning. Ituloy na lang natin ang date natin sa batuhan. Nakangiti na umiling ako at saka ko masuyong sinapo ang kanyang mukha. Wala na akong sinasabing ayaw ko. Magbibihis ba ako ng ganito kung hindi ako sasama sayo? Pabiro na itinuro ko ang simpleng floral dress at doll shoes na suot ko. Isa ito sa mga ibinili niya sa akin noong dumaan kami sa bayan bago kami pumunta rito noon. Huling-huli ko ang paghanga na sumungaw sa mga mata ni Gov. Gabriel nang suyurin niya ng tingin ang kabuuan ko. Wow! Ang ganda mo naman sa dress na yan. Bagay na bagay sa'yo. Pinisil niya ang chin ko.
Alam mo ba na kung magkakaroon uli ako ng pera, balak ko na ganiyang damit at sapatos din ang gusto kong ibili sa'yo. Ikaw naman kasi talaga ang bumili ng mga ito, natatawang sagot ko at saka ko ikinwento sa kanya ang araw na dumaan kami noon sa mall at binili niya ito para sakin. Saglit na kumunot ang noo ni Gov, at kumaibot-kibot ang mga labi niya habang titig na titig sa suot ko. Yes, naalala ko na, kapag kuwan ay masayang bulalas niya. Tayong dalawa ang bumili niyan, di ba? Natatandaan ko pa nga na magka-holding hands tayo noon. Kinilig pa nga sa atin noon ang cashier kasi akala niya mag-asawa tayo kasi ibinili rin kita ng mga underwear kasi sabi mo na iwan mo ang mga undies mo. Automatikong namula ang buong mukha ko sa tuloy-tuloy na sinabi ni Gov. Gabriel, bakit ba kasi ipinalala ko pa iyon sa kanya? Hiyang-hiya nga ako noong araw na iyon. Palihim lang naman talaga akong namimili ng mga underwear noon nang maalala ko na wala pala akong mga dala. Kasi nga nahihiya ako na makita niya ang mga pinamili ko. Pero nahuli pa rin niya ako. At siya ang nag-insist na magbayad na rin ng mga leon, kasama nga nitong damit at sapatos. Totoo na kilig sa amin noon ang ka-era na hindi nakakakilala kay Gov. Gabriel kaya nagtanong kung mag-asawa daw ba kaming dalawa kasi ang sweet namin at bagay na bagay pa. You're blushing. Nangingiti na pinanggigilan niya ang namumulang pisngi ko. Ramdam ko ang nagpanunudyo sa boses niya, dahilan para lalong uminit ang magkabilang pisngi ko, don't tell me na kinilig ka rin ng araw na iyon. Ako kasi, oo, kaya nga hindi ko itinama ang maling akala ng cashier na iyon. Ikaw naman talaga ang gusto kong maging asawa, Arabella. Kahit noong araw na iyon. Tandang-tanda ko pa iyon. Napalunok ako. Naramdaman ko ang lalong pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Totoo ba talaga na dati pa siyang may gusto sa akin? At gusto niya akong maging asawa. Pero bakit wala naman siyang sinabi sa akin noong nasa Laguna pa kami at hindi pa nawawala ang memories niya? Imbes na ulo ko ang sumakit dahil sa dami ng tanong na gumugulo sa isipan ko, si Gov. Gabriel ang nakita ko na napangiwi na para bang may pilit siyang inaalala. Gab, what's wrong? May masakit na naman ba sa'yo? Arabella, usual niya sa pangalan ko. Sorry kung hindi ko na maalala ang ibang nangyari bukod sa araw na yon. For sure, mas may maganda pang nangyari sa atin bago tayo nakarating dito sa inyo. Marami, Gov. Sa parte ko, maraming magaganda ang nangyari bago tayo umalis ng Laguna. Kasama na roon ang sa wakas ay napansin mo rin ako. Gayunman ay pinili ko na lang na manatili sa isipan ko ang mga leon kaysa ang sabihin sa kanya at tuksuhin pa niya ako. Huwag mong pilitin. Maalala mo rin ang lahat, ang tanging nasabi ko bago ko siyang initian. Pero hindi yun mangyayari kung hindi ako magpapagamot, di ba? What if magpa-treat na kaya ako para gumaling na ako at maalala na kita ng lubos? Naglalambing na niyakap niya ako. Sorry kung ngayon ko lang naisip kung bakit gusto mo akong magpagamot. Siguro nahihirapan ka na rin na hindi limitado lang ang naalala ko sa'yo. Dapat ikatuwa ko ang narinig kong iyon. Dahil iyon naman talaga ang gusto ko, di ba? Ang gumaling siya. Pierre, bakit bigla akong nag-alala at nalungkot? Dahil sa maling akala ni Gov. Gabriel. Nang pakawalan niya ako sa pagkakayakap niya ay saka naman niya hinaplos ang buhok ko. Bago tayo uuwi mamaya, pwede bang tawagan mo si Lolo Eman? Pakisabi sa kanya na gusto ko nang magpagamot. Hindi ko alam kung napansin niya ang pag-alangan ko nang tumango ako. Sige, for sure, matutuwa ang lolo mo at si Sir Luigi. Napangiti siya. Ikaw, hindi ka ba natutuwa sa desisyon ko? Siyempre, natutuwa. Kahit sina Lolo Magno at Lola Iska, siguradong magiging masaya rin kapag nalaman nila ang desisyon mo. Pero bago iyon, kailangan mapasagot muna kita. Baka kasi kung kailan bumalik na ang memories ko, saka ka naman mawawala. Para may habol ako kung sakali, sabi pa ni Gov. Gabriel na ikinatawa ko na lang sa wakas. Sigurist. Natatawa na hinampas ko siya sa dibdib. He chuckled. Of course. Basta pagdating sa'yo. At kung pwede nga lang napakasalan na rin kita para wala ka na talagang takas. Akala ko nakaalis na kayo. Boses iyon ni Lolo Magno na biglang lumabas sa kubo, kasunod niya si Lola Iska. Lumapit sila sa amin kaya hindi na ako nakapag-react sa sinabi ni Gov. Gabriel kanina. Gayunman, hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang malakas na tibok ng puso ko dulot ng pahayag niya.
Seryoso ba talaga siya na gusto niya akong pakasalan? Umalis na kayo para makauwi kayo ng maaga. Delikado sa daan kapag gabi na, pagtatiboy sa amin ni Lolo, Leon na nga ho ang sabi ko kay Arabella, Bago pa magbago ang isip niya, pabiro na sagot ni Gov. Isang malalim na buntong hininga na lang ang lumabas sa lalamunan ko bago ako nagpaalam kina Lolo at Lola. Kami na ho ang bahala sa mga gagawin pag uwi namin mamaya. Huwag na ho kayo magkikilos masyado para hindi na kayo mapagod. Ikaw talagang bata ka. Natatawang hinaplos ni Lola Iska ang buhok ko. Huwag mo kaming alalahanin ng Lolo Magno mo dahil malakas pa naman ang mga tuhod namin. Ang importante, mag-enjoy kayong dalawa ni Gabriel. Pero bamulong siya sakin. Huwag mong kalimutan ang palagi kong paalala sa'yo. May sakit si Gabriel at anumang oras ay pwede niyang maalala ang lahat. Huwag mo masiyadong paasahin ang sarili mo para hindi ka masaktan sa bandang hall. Mabuti na lang at abala rin sa pag-uusap sina Gov. Gabriel at Lolo Magno kaya hindi na nakita ni Gov, ang lungkot na bumalatay sa aking mukha dahil sa ibinulong na iyon ni Lola Iska sa akin. Pero dahil ayokong mahaluan ng lungkot itong araw na pinaghandaan at pinag-ipunan niya kaya pinilit ko na lang na pasiglahin ang sarili ko nang masabliyahe na kami.